Hey guys, may magandang balita para sa Frost Kingdom players dito dahil ngayon meron na yung reward galing sa event ng Frost Kingdom and na-distribute na siya in full. So kailangan nyo malaman kung ano yung susunod na event kasi hindi nyo dapat palagpasin ito. Guys, welcome back. Peter Pan here, and sa video na ito babalikan natin ulit kung ano nga ba yung Frost Kingdom and yung dalawang main topics tayo. Una is yung sa reward distribution mula sa naunang event, and second is meron ding bagong event na katulad ng tinatawag ng Top Alliance event. Una muna pag-usapan natin yung sa reward distribution galing sa closed beta phase. Kung sino man sa inyo yung sumali ng closed beta reward event at nag-join ng kahit anong guild, lalo na yung mga guild na naka-top 1, 2, or 3, medyo malaki yung makukuha yung rewards. Balikan natin, na previous video gumawa tayo ng video tungkol dito sa CBT and yung mga airdrop event noon sa Frost Kingdom. Based sa final list na binigay nila and ayon sa guild ranking mula noong June 10, nakita nyo dito yung reward mula rank 1 hanggang rank 20. And also yung pinaka-interesting dito is yung guild na naka-rank 1 kasi bawat member nila nakakuha ng 200 cross tokens, katumbas ng around 15,000 pesos. Yung rank 2 naman is nakakuha ng 100 cross and bawat member dito is nagkaroon ng nasa 8,000 to 9,000 and yung rank 3 naman is nagkaroon ng 50 cross. Also, based sa Discord announcement of Frost Kingdom na nag-distribute noong August 11, ang total reward pool nila is nasa around 14,600 cross tokens. And yung mga guild na nakatop ay sila yung Legion na rank 1, rank 2 naman ang N7 at rank 3 ang PCD. Medyo sayang lang kasi ako, one account na ginamit ko tapos napunta lang ako sa mga ibang ranks na hindi nakapasok sa top 10. Pero at least meron tayong nakuhang cross tokens. Also guys, marami tayong proofs sa website na maraming players ang nakatanggap noong 400 cross. Kung 400 cross ang nakuha ng isang player, ibig sabihin guild master siya. Kung 200 naman, member siya ng top 1 clan at ang dami-dami din talaga ng mga pangalan doon. Kaya check nyo kung nandyan kayo sa listahan at kung wala pa, pwede kayo mag-join sa Discord, mag-open ng ticket at ipa-verify doon kung meron nga bang proof na nakakonect yung wallet nyo noong CBT. And ngayon guys, meron na naman silang bagong airdrop event. At paano nga ba ito gagana? Una, may bagong server na darating ngayong August 14, 2026. And sinasabi ko na ito ngayon para hindi kayo malate o mamiss ang mga bagong airdrop na event sa Frost Kingdom. Yung event period mula August 14 hanggang August 20, mga isang linggo lang. And yung total prize pool nito is i-announce pa nila sa August 14. Kaya huwag niyo itong palampasin guys. Also ngayon bibigyan ko kayo ng ibang tips kung paano sumali sa airdrop event ng Frost Kingdom. Number 1, sumali muna kayo sa guild. May individual rewards din para to sa mga top players na naglalaro ng Frost Kingdom. Also, may alliance reward din. Katulad ng na-discuss natin kanina, ang maganda dito, medyo madali lang talagang laro. Pwede kayong pumasok at lumabas ng guild anytime na gusto nyo and wala siyang time limit. So ito rin yung isang paraan para makakuha ng free tokens sa Frost Kingdom. Ngayon, hindi ko lang masyado ma-demonstrate kasi medyo mahigpit yung screening lately. And ang kailangan natin is may minimum na combat power at meron din dapat tayong Discord account para maka-join tayo sa mga clans. Kung walang slot sa main guild, pwede naman tayong pumunta sa Legion 2 or Legion 3. So ganoon lang talaga kadali guys, kapag nagsistart na kayo sa bagong server, target nyo dapat ay makapasok kayo sa top guild. Kahit hindi lang basta rank 1, basta nasa top kayo. Palagi nyo rin i-check yung ranking kung hindi competitive yung guild nyo. Also, lumipat na lang kayo at maghanap ng mas competitive na guild na kayang makakuha ng top 1 hanggang top 3
Dahil sa ganitong paraan, mas malaki ang airdrop rewards na makukuha at mapupunta sa inyo. So guys, ayun lang yung updates tungkol sa token distribution ng Frost Kingdom at yung mga susunod na events. Also, huwag niyong palampasin to. Ihanda niyo yung maraming wallets niyo. And once again, if this video added value to you, just like, comment down below kung ano yung gusto niyong gawin dito sa Frost Kingdom and share the video. Don't forget to click that notification bell to be updated for more future videos. And also, once again, this is Peter Pan signing off. Maraming salamat sa panonood.